pala eh. Parang ngayon na lang kita uli nasakay ha. Ha? Parang ngayon na lang kita uli nasakay. Oo. Nakikita bang kita doon noon na dumadaan? Mga gantong oras lagi daan ko rito kasi may service ako sa Lasal eh. Inaantay ko rin lagi ang kapalitan ko eh. Pag kinuha ko na yung ano, yung service ko ng isa, yung kabading. Oo. 600 yun, balikan. Susundin mo sa Hall of Justice. Oo. Sa luma, aatid mo rin sa bago, nasa kabading na yung ano, trial court ngayon. Mga empleyado. 600 and ano. 300 papunta ron, 300 pabalik. Ayun. Dapat bago mag-out ng 5, andun ka na ng 4:30. Ano pa ng iba? Pumasada ka pa sa iba? Grabe sa'yo. Oh, dahan. Ay. Bumihan ka kahapon. Ha? Bumihan kahapon. Nawili ang hapon? Oo, sir. Yung mga pasaway namin. Motor, walang helmet, lisensya. Lisensya ko, 30-34 pa expire. Kakarinyo ko lang eh. July. 10 years na yan. Hindi naman ako lisensya na. Ah. Ano ko pa nag-ano ako na pang down sa motor. 5 years ko na ito eh. Hindi ko na ano eh. Kailan ka may expire? 2000 ano pa na eh. 2029. 5 years to eh. 5 years lang. Bago pa lang kasi eh. Pag na, kasunod na pag nag-renew na, ano ko ng kasunod na siguro, sabi na ano, 10 years yata eh. 10 years yung akin eh. Ha? 10 years. Kasunod na pag nag-renew, 10 years na.
Sigurado na ako.
20. Marami pa rin sa atin yung kumbaga nadadala tayo sa emosyon pagdating sa usapang Duterte. Diba? Ang Trump parang Duterte din. Diba? Magkasabay sila eh. Magkasabay silang nanalo, tapos medyo pareho sila ng estilo ng pananalita. Diba? Parang ganun na Medyo maangas. Maangas. Hindi lang medyo. Talagang maangas. Talaga. Kaya doon sa isang tulad ako ng isang campaign rally ni Donald Trump. Ang sabi niya, hindi nag-speech siya. Mayroon nakalagay na parang glass sa harapan niya. Kasi di ba ginagawa? Nag-speak na nagdapasan sa tesa, sinusod na. Yung sinabi niya, nag-verbatim ba? Kasi ayoko na mag-English. Sabi ni Donald Trump, yan. Para yung Ibarot mo na lang. this is so I can be safe. Yun sinabi, diba? I can be safe. And the first to be assassinated is the fake news peddlers, the media, not me. Hindi ganito sa media, di ba? Donald Trump, di ba? Sabi niya, imbis na siya unang mabaril, ang mababaril muna yung mga media. Diba? Wala siyang pakialam eh. Wala siyang pakialam. Eh di ba hayagan yung pagsabi niya na isasarado yung mga borders para sa mga illegal immigrants, Diba? Hindi nag-react naman yung taga-Mexico. Bakit wala sa kanila? Ngayon siya lang sa kanya na siguro, di ba? Para yung sa border, yung maghigpit, hindi basta-basta makapasok yung mga Mexicans. Diba? Eh yun ho yung mga polisiya doon, mga kabrigada. Noon, pangulo pa, si Donald Trump. Pero sabi naman ng mga nakakausap natin Brigada Gabs, yung plataforma di gobyerno ni Harris, ni Vice President Kamala Harris, ay she's banking on women rights. Kumbaga, yung issue ng abortion daw. Na sa tingin ng maraming Pilipino, hindi sapat. At saka, Parang napupulangan sila eh. saka siyempre tayo mga Pilipino, majority dito, di ba? Ayaw sa abortion. Pero siyempre, kapag sa mga ibang bansa na, kumbaga ba, bukas na bukas sila sa ganyang usapin, ang tingin nila sa abortion women's rights. Yan. Pero tinututukan ngayon ng Brigada Gabs, pitong mga estado na hindi naman identified na Republican, hindi naman identified na Democrats. So yung swing states, mga kabrigada, pitong na mga swing states ang sinasabi nga nila, yung eleksyon sa Amerika parang dinidesisyonan ng pito na mga states na yan. Kasi yung iba, ibang states, automatic na automatic na parang alam na kung sino yung mas non-negotiable na Pero dun sa pitong swing states na yan, partner, kumbaga ba, malalaman pa lang natin sa ngayon. Parang gano'n. Ay nako. Ito ho mga kabrigada, itinuturing po sa isa raw ho sa mga pinaka-historic na halalan mga kabrigada sa Estados Unidos. Una, syempre, ilang beses na natin ito nabanggit, kapag nanalo po si Vice President Kamala Harris, mga kabrigada, siya po yung kauna-unahang babae of color, mga kabrigada, and of South Asian descent na maluluklok po bilang pinakamataas na tao dyan po sa Estados Unidos. So napakalaking kasaysayan yun, Brigada Gabs. Correct! Wala pang naging presidente ang US na babae. Totoo yan, partner. At hindi lang ba sa babae kapag nanalo si Kamala Harris, of color pa, banggit ko, partner. Si Trump naman, kapag siya naman ho yung naluklok, mga kabrigada, siya pala yung magiging pinaka-matanda. Yung pala nalaman to, if ever pala in history raw ho, mga kabrigada, siya raw ho yung magiging pinaka-matanda na maluluklok. Ilang taon na ba? 78 years old. 78. Si Donald Trump, mga kabrigada. Kapag naging panalo ho siya, ito yung in history na pinakamatanda na nanalo, mga kabrigada. At siya rin po, mga kabrigada, ang kauna-unahang mananalo defeated president sa loob po ng 132 years.
kahit sino naman yung mananalo sa kanila Brigada Gabs, ay talagang may pambihirang kasaysayan na maiuukit sa eleksyon. Totoo yan. Eleksyon na to. Oo. Baga ba parehong historic ang mangyayari rin yun, mga kabrigada. At syempre, yan ang pinakababantayan mo natin dyan kasi kung sino man ho yung manalo ho dyan sa dalawa, kaya titignan natin kung ano po yung magiging epekto po yan sa atin dito sa Pilipinas. Yung kakaiba daw ang eleksyon Brigada Gabs kasi parang napaka-unpredictable mga kabrigada. Halimbawa yung mga swing states, itong Pennsylvania mga kabrigada, nung nagharap si Hillary Clinton at Donald Trump, yung Pennsylvania, nag-Donald Trump. Donald Trump siya. Oo. Ano yan, Republican yan. Pero nung nagharap si Donald Trump at saka si Joe Biden, yung Pennsylvania, nag-Democrat. Oo. Pinalano nila si Joe Biden. Ngayon, ang tanong, kanino ngayon yung Pennsylvania? Kaya nga eh. Kung babalik ba sila sa Trump o Kamala Harris sila? Medyo kakabang-kabang kasi partner eh. Saka ewan ko, parang ngayon ang nagkaroon ng US presidential elections na ganito yung pag-aabang natin. Hindi kayo sa mga dati, no? So siguro nung una, yung Trump and Clinton, medyo inabangan natin talaga kasi alam natin yung mga pagbabago mo dyan. Pero yung Biden, medyo saktuhang lang, pag-aabang. Ewan ko bakit merong kakaiba dito sa eleksyon na ito, mga kabrigada, na abang na abang tayo. Tinanong ko nga yung mga Pilipino doon na Brigada Gabs sa California, sa Pennsylvania. Ano sabi? Sabi nila, we're so anxious. Di ba? Yun yung description nila. Parang hindi nila alam kung ano bang magiging reaction. May-excite o kakabahan ba sila? O matutuwa ba sila? Sa mga early showing ng mga sinusuportahan nila na mga kandidato? Totoo dyan. Kahit yung mga kaibigan ko partner, may mga friends ako sa Canada naman ito. Pero kahit daw ho sila doon mga kabrigada, yung mga Pilipino raw ho sa Canada, kinakabahan din sa magiging resulta ho. Mga kabrigada. Ang sabi dito ng friend ko, convicted felon na, pero sinusuportahan pa rin si Trump daw. Di ba? Lalo nagpapainit sa eleksyon doon, Brigada Gabs. Siyempre yung mga pronouncement, halimbawa si Donald Trump, sinabi niya na yung dalawa lang yung kahihinatnan ng eleksyon sa US. Mananalo siya ng landslide, o di kayo madaya siya. Wala tainin ng statement na yun. Awing na, di ba, napaka-high-tech, at walang history yung US na may mga dayaan. Kaya ganun For a sinasabi. candidate na magsabi ng ganyan, talagang parang may insinuation. Ay nako, mga kabrigada. Pero tumitingin ako dun sa mga initial na mga resulta sa first team. Pero medyo parang puro Trump lahat na nakikita ko, partner. Pero tigil pa rin natin yan, hindi pa naman ito tapos. Pero as of now, mga kabrigada, kung votes pa lang po yung pinagbibilangan na hindi pa po yung mismong electoral votes, mga kabrigada, as of 7